Ang aking apo na si Mateo, 8 taon siyang tahimik. Akala ng lahat ay pipi siya mula ng isilang. Pero nang makaalis ang aking anak at ang kanyang asawa para sa isang bakasyon, biglang nagsalita ang bata. Tiningnan niya ako ng diretso sa aking mga mata. Ang boses niya ay malinaw. Sinabi niya, "Lolo, huwag mong iinumin ang tsaa na iyan. May masamang inilagay si Mami doon." Dahil sa babalang iyon, hindi ako nagpanik. Bilang isang dating sundalo, ginamit ko ang aking talino. Nagkunwari akong mahina. Nagkunwari akong lalong nagiging ulyanin at laging inaantok sa harap nila. Pero ang totoo, inihahanda ko na ang aking ganti para sa aking manugang. Makalipas ang 3 araw, ang malakas na sirena ng pulis ang bumasag sa katahimikan ng aming barangay. Nakita ko ang aking manugang na si Bianca na nakapuso at pilit na isinasakay sa patrol car, habang ang aking anak naman ay nakatulala, hiyang-hiya at hindi makapaniwala sa nangyari. Ang kwentong ito ay isang mahalagang paalala para sa ating mga nakatatanda. Bago ko ituloy ang buong detalye ng revelasyong ito, maaari nyo bang isulat sa comment section kung saang lungsod o probinsya kayo nanonood ngayon? Nais kong malaman kung nasaan ang aking mga tagapakinig. Ang katahimikan. Maraming tao ang natatakot sa katahimikan. Para sa iba, ang katahimikan ay simbolo ng kapayapaan. Pero para sa akin, sa loob ng 8 mahabang taon, ang katahimikan ay naging aking tanging sandata. Ito ang aking tanging proteksyon. Ako si Mateo. 8 taon na ang nakalipas mula noong huling beses na narinig ng mundong ito ang tunog ng aking boses. Sa loob ng 8 taon, ang lahat ay naniniwala na ako ay pipi. Na ako ay isang batang nawalan ng kakayahang magsalita dahil sa trauma o dahil sa kung anong sakit. Nakikita ko ang awa sa mga mata ng aming mga kapitbahay. Naririnig ko ang bulungan ng mga kamag-anak namin tuwing may handaan, tuwing may pista. Sinasabi nila, sayang ang batang iyan. Guwapo pa naman, pero walang imik. Ngunit ang totoo, hindi ako pipi. Nakakapagsalita ako. Ang bawat salita ay narito lang, nakatago sa ilalim ng aking dila, naghihintay ng tamang pagkakataon. Pero pinili kong manahimik, pinili kong magkunwari. At ang dahilan? Ang dahilan ay isang madilim na alaala na nangyari noong ako ay 5 taong gulang pa lamang. 5 taon. Iyon ang edad kung kailan ang isang bata ay dapat na masaya, naglalaro sa ilalim ng init ng araw at walang muwang sa mundo. Pero para sa akin, doon natapos ang aking pagkabata. Naaalala ko pa ang hapong iyon. Napakainit ng panahon, tipikal na hapon dito sa ating bansa. Nakaupo ako sa sulok ng kusina, naglalaro ng aking maliliit na sasakyan. Doon ko narinig ang isang bagay na hindi ko dapat narinig. Isang usapan tungkol sa pera, tungkol sa libu-libong piso na nawawala sa kaba ng pamilya, at tungkol sa isang kasalanang pilit na ibinabaon sa limot. Dahil bata pa ako noon, wala akong preno sa pagsasalita. Lumapit ako kay nanay. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata at inulit ko ang narinig ko. Inosente ang aking tinig, wala akong mali siya. Akala ko naglalaro lang kami ng mga salita, pero hindi ko malilimutan ang hitsura ng mukha ni nanay sa sandaling iyon. Ang kanyang mga mata, dati ay puno ng pagmamahal, pero biglang nagbago. Naging malamig, naging matalim. Para akong nakatingin sa isang taong hindi ko kilala. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa balikat. Masakit. Sobrang sakit ng pagkakahawak niya, hanggang sa maramdaman ko ang kuko niya sa aking balat. Hinila niya ako sa isang madilim na silid at isinara ang pinto. Doon, sa loob ng kadilimang iyon, narinig ko ang mga salitang habambuhay na tumatak sa aking isipan. Sabi niya, "Mateo, makinig ka sa akin. Ang narinig mo, ang sinabi mo. Iyon ang huling beses na magsasalita ka ng ganyan." Umiyak ako. Takot na takot ako noon. Tinanong ko siya kung bakit. Pero lalong humigpit ang hawak niya. Ang boses niya ay naging isang bulong na mas nakakatakot pa sa sigaw. Sabi niya, kung magsasabi pa raw ako ng kahit isang salita tungkol sa nakita ko, o kung magpapatuloy akong maging madaldal, dadalhin niya ako sa National Center for Mental Health. Dadalhin niya ako sa ospital ng mga baliw. Sabi niya, doon ay ikukulong ako sa isang madilim na selda at ang pinakamatindi sa lahat. Sabi niya, tuturukan daw ako ng mga doktor ng pampatulog.
Pero hindi lang basta pampatulog para sa isang gabi. Pampatulog, habang buhay. Sinabi niya sa akin na ituturok nila ang gamot na iyon hanggang sa hindi ko na muling maidilat ang aking mga mata. Na mawawala ako sa mundong ito nang walang nakakaalam. Takot, iyon ang naramdaman ko. Isang uri ng takot na hindi kayang ipaliwanag ng isang 5 taong gulang na bata. Sa isip ko noon, ang nanay ko ang aking mundo. Siya ang dapat na nagtatanggol sa akin. Pero sa sandaling iyon, siya ang naging pinakamalaking banta sa aking buhay. Kaya simula noong araw na iyon, itinikom ko ang aking bibig. Noong una, mahirap. Gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak at tumawag kay tatay. Gusto kong sabihin sa lahat na natatakot ako. Pero tuwing bubuka ang aking bibig, naaalala ko ang boses ni nanay. Naaalala ko ang banta ng karayo. Naaalala ko ang pangako ng pampatulog na habang buhay. Kaya nanahimik ako. Hanggang sa lumipas ang isang araw, isang linggo, isang buwan. Hanggang sa naniwala na ang lahat na hindi na ako muling makakapagsalita. Alam niyo ba, sa loob ng 8 taon na ito, naging isang anino ako sa loob ng aming sariling bahay. Dahil akala nila, wala akong naririnig, wala akong pakialam, dahil hindi ako kumikibo. Naging pabaya sila sa harap ko. Sa loob ng 8 taon, marami akong nakita. Marami akong nasaksihan. Nakita ko kung paano niloko ni nanay ang mga kapatid niya tungkol sa mana. Nakita ko kung paano niya itinago ang mga dokumento sa ilalim ng lumang aparador, mga papel na nagpapatunay ng kanyang mga kasinungalingan. Nakita ko ang mga transaksyon ng pera, ang mga palitan ng sobrang puno ng libu-libong piso na galing sa hindi magandang paraan. Naging saksi ako sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Para akong isang kamera na laging nakabukas, kumukuha ng bawat detalye, bawat kilos, bawat maling galaw. Sinasabi nila ang kanilang mga sikreto sa harap ko dahil para sa kanila, ang isang pipi ay parang pader. Nakikinig pero hindi nakakapagsalita. Nakakakita pero walang kakayahang magsumbong. Minsan, kapag gabi, habang nakahiga ako sa aking kama, iniisip ko hanggang kailan ko kaya ito matitiis. Minsan, parang sasabog ang dibdib ko sa bigat ng lahat ng aking nalalaman. Ang bawat kasalanang nakita ko ay parang isang malaking bato na idinadagdag sa aking pasan-pasan. Masakit makita na ang pamilyang dapat ay tinitingala mo ay puno pala ng dumi. Masakit makita na ang sarili mong ina ay handang isakripisyo ang sarili niyang anak para lamang sa sarili niyang kapakanan. Pero sa kabila ng sakit, may natutunan ako. Ang katahimikan ay nagbigay sa akin ng linaw ng isip. Habang sila ay abala sa pagsasalita at paggawa ng masama, ako naman ay abala sa pag-oobserba. Natutunan kong basahin ang mga kilos ng tao. Natutunan kong makita ang katotohanan sa likod ng kanilang mga ngiti. Alam ko na ngayon kung sino ang tunay na kakampi at sino ang kaaway. Alam ko na kung saan nakatago ang bawat lihim sa bahay na ito. Nanay, kung alam mo lang na ang batang binalaan mo 8 taon na ang nakalipas ay hindi na ang batang takot na takot. Ang banta mo tungkol sa ospital at sa pampatulog, noon ay gumana iyon. Pero ngayon, ang banta mong iyon ang naging dahilan kung bakit ako naging matatag. Hindi mo alam na sa bawat araw na ako ay nananahimik, lalong lumalakas ang aking boses sa loob ng aking isipan. Ang bawat sandali ng aking pagkunwari ay isang paghahanda para sa araw na hindi mo inaasahan. Sa mga nakikinig sa akin ngayon, marahil ay tinatanong nyo, Mateo, bakit hindi ka pa rin nagsasalita hanggang ngayon? Bakit mo hinahayaang magpatuloy ang lahat ng ito? Ang sagot ay simple lang. Hinihintay ko ang tamang sandali. Hinihintay ko ang pagkakataon na ang aking boses ay magkakaroon ng pinakamalakas na epekto. Dahil kapag nagsalita na ako, hindi lang ito basta tunog. Ito ay magiging katotohanang gigiba sa lahat ng mga kasinungalingang itinayo nila sa loob ng maraming taon. 8 taon na akong nagmamasid. 8 taon na akong nagtitimpi. Ang bata na akala nyo ay mahina, ang bata na akala nyo ay walang laban. Siya ang magiging mitsa ng inyong pagbagsak. Sa bawat gabi na dumadaan, nararamdaman ko ang bigat ng katahimikan. Pero hindi na ito bigat ng takot. Ito ay bigat ng kapangyarihan.
Dahil ang taong marunong maghintay, ang taong marunong manahimik, ay ang taong may pinakamatalas na pandama. Sa ngayon, mananatili muna akong Mateo na pipi. Mateo na walang kibo. Mateo na laging nasa sulok. Hayaan niyo akong magpatuloy sa aking pagmamasid. Hayaan niyo akong makita pa ang lahat ng inyong mga itinatago. Dahil sa bansang ito, sa ating kultura, ang pamilya ay sagrado. Pero paano kung ang mismong pamilya mo ang nagnakaw ng iyong boses? Paano kung ang mismong ina mo ang naging dahilan ng iyong pagdurusa? Ito ang aking lihim. Ito ang aking krus na dinadala. Pero huwag kayong mag-alala. Malapit na ang bukang liwayway. Malapit na ang oras na ang katahimikang ito ay mapapalitan ng isang malakas na sigaw ng katarungan. Maghintay lang kayo. Dahil ang bawat segundo, ang bawat minuto ng aking pagtitiis ay may katumbas na halaga. At sa huli, ang katotohanan ang magpapalaya sa akin. Pero sa inyo, ang katotohanan ang magiging inyong kulungan. Katahimikan. Dito ako nagsimula at dito ko rin kukunin ang lakas upang tapusin ang lahat ng ito. Ang hapon na iyon ay napakatahimik, masyadong tahimik na tila ba pati ang hangin ay natatakot gumalaw. Nakaupo ako sa aking paboritong tumba-tumba, pinagmamasdan ang mga alikabok na sumasayaw sa sinag ng araw na tumatagos sa bintana. Ngunit sa loob ko, may kung anong kabog, may mabigat na pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Lumapit sa akin ang aking apo, si Mateo. Ang batang ito na kahit musmus pa ay tila may daladalang bigat ng mundo sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang aking kamay, ang lamig ng kanyang mga daliri. Lolo, bulong niya, halika po kayo sa itaas. May kailangan kayong makita. Ngayon lang po, habang wala si nanay. Tumingin ako sa paligid. Ang kanyang ina, ang aking manugang, ay lumabas sandali para bumili ng kung ano sa palengke. Alam naming dalawa na ito lang ang pagkakataon namin. Sa bawat hakbang ko paakyat sa hagdan, naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Hindi lang dahil sa katandaan, kundi dahil sa kaba. Ang bawat baitang ng kahoy na hagdan ay tila dumadaing, naglalabas ng tunog na parang babala. Dahan-dahan lang po lolo, sabi ni Mateo habang inaalalayan ako. Napakabait na bata. Sa mundong ito na tila nakakalimutan na ang mga katulad kong matanda, siya na lang ang tanging kakampi ko. Pagdating namin sa kanyang silid, agad niyang isinara ang pinto. Ikinunsiya niya ito ng dahan-dahan. Pagkatapos, lumuhod siya sa gilid ng kanyang higaan. Inusog niya ang isang lumang banig at doon ko nakita ang isang bahagi ng sahig na tila maluwag ang pagkakabaon. Ginamit niya ang isang maliit na kutsilyo para iangat ang tabla. Sa ilalim ng mga kahoy na iyon, sa madilim at maalikabok na bahagi ng aming bahay, may nakatagong isang lumang envelope. Kulay kape na ito dahil sa kalumaan. Inabot niya ito sa akin. Lolo, basahin niyo po ito. Dito ko po itinago lahat. Lahat ng mga sikretong ayaw ipaalam ni nanay sa inyo. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ang envelope. Ang unang lumabas ay mga papel na halatang kinuha mula sa internet. Mga artikulo tungkol sa pagmamaltrato sa mga matatanda. Nakasulat doon sa wikang Ingles, pero may mga salin na isinulat ni Mateo sa gilid. Elderly abuse. Ang pang-aabuso ay hindi lang pala pananakit ng katawan. Mayroon ding tinatawag na psikolohikal na pagpapahirap. Binasa ko ang mga nakasulat. Sinasabi doon na ang pagpapakain ng maling gamot para patulugin ang isang tao ay isang uri ng krimen. Nanindig ang aking balahibo. Naalala ko ang mga gabing tila lumulutang ako. Ang mga umagang hirap na hirap akong idilat ang aking mga mata, kahit tanghali na. Akala ko, dala lang iyon ng aking edad. Akala ko, talagang mahina na ako. Ngunit may iba pang laman ang envelope. Mga reseta, mga maliliit na papel mula sa botika. Nakita ko ang mga presyo. 1,000, 2,000 piso. Malalaking halaga para sa mga gamot na hindi ko naman alam na iniinom ko pala. Lolo, tingnan niyo po itong mga bote na itinago ko, sabi ni Mateo. Inilabas niya ang 3 maliliit na bote ng gamot mula sa ilalim pa ng sahig. Binasa ko ang label. Ang mga ito ay mga sedatibo, mga pampatulog na may napakataas na dosis. Pang-alis ng balisa, ngunit kapag nasobrahan, maaari nitong patigilin ang tibok ng puso ng isang matanda. Sabi ni Mateo, palihim niyang nakita ang kanyang ina na dinudurog ang mga tabletang ito at inihahalo sa aking gatas bago ako matulog. Bakit?
Ang tanging lumabas sa aking bibig. Bakit gagawin ng sarili kong pamilya ito sa akin? Dahil gusto niyang manahimik kayo, Lolo. Malungkot na sagot ng aking apo. Kapag tulog kayo, wala kayong reklamo. Kapag tulog kayo, hindi niyo nakikita kung paano niya kinukuha ang pera mula sa inyong pensyon. Libo-libong piso ang nawawala sa inyo buwan-buwan, Lolo. Pambayad daw sa utang, pambili ng kung ano-ano. Ramdam ko ang pagpatak ng aking luha sa mga dokumentong hawak ko. Ang sakit, napakasakit. Ang aking sariling anak, ang aking pamilya, ay itinuturing akong pasanin. Itinuturing akong isang bagay na dapat itago at patulugin para makuha ang kakaunting kayamanan na natitira sa akin. May mga sulat din po rito, dagdag ni Mateo. Inabot niya ang isang notebook. Doon, isinulat ni Mateo ang bawat petsa kung kailan ako pinainom ng gamot. Isinulat niya ang mga oras kung kailan ako nawawalan ng malay. Ang batang ito. Ang batang ito ang naging mata at tainga ko habang ako ay nasa ilalim ng epekto ng mga gamot na iyon. Natatakot ako, apo. Pag-amin ko sa kanya. Paano kung malaman niya na alam na natin? Hinawakan ni Mateo ang aking kamay ng mahigpit. Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Hinding-hindi ko kayo iiwan. Itatago nating muli ang mga ito. Pero kailangan nating mag-ingat. Huwag niyo pong uubusin ang gatas na ibibigay niya mamaya. Itapon niyo po ng palihim. Ipinasok naming muli ang envelope sa ilalim ng sahig. Ibinaba ang tabla, inayos ang banig. Sa bawat galaw namin, tila kami mga magnanakaw sa sarili naming tahanan. Pero hindi kami ang magnanakaw. Kami ang ninanakawan. Ninanakawan ng dangal. Ninanakawan ng kalusugan. Ninanakawan ng karapatang mabuhay, ng payapa sa aming katandaan. Habang pababa kami ng hagdan, narinig namin ang pagbukas ng gate sa ibaba. Bumalik na siya. Agad kaming naghiwalay ni Mateo. Bumalik ako sa aking tumba-tumba. Kinuha ko ang aking rosaryo at nagkunwaring nagdarasal. Ngunit ang aking isip ay wala sa mga butil ng rosaryo. Ang aking isip ay nandoon sa ilalim ng sahig ng silid ni Mateo. Ang mga papel na iyon, ang mga bote ng gamot na iyon, iyon ang aking ebidensya. Iyon ang aking armas. Ngunit sa ngayon, kailangan ko munang maging mahina sa kanilang paningin. Kailangan kong magpanggap na wala akong alam. Narinig ko ang kanyang boses mula sa kusina. Tatay, gising na ba kayo? Hito na ang merienda nyo. Mainit na gatas para masarap ang tulog nyo mamaya. Napapikit ako ng mariin. Ang salitang gatas ay tila naging isang sumpa sa aking pandinig. Hindi na ito simbolo ng pagkalinga. Ito na ay simbolo ng isang tahimik na panganib. Isang panganib na dahan-dahang kumikitil sa aking buhay. Pumasok siya sa silid, bitbit ang isang baso ng gatas. Nakangiti siya, pero ngayon, nakikita ko na ang katotohanan sa likod ng ngiting iyon. Hindi iyon ngiti ng pagmamahal. Iyon ay ngiti ng isang taong may itinatago. Salamat, sabi ko ng mahina. Ang boses ko ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na pilit kong itinatago. Inilapag niya ang baso sa maliit na mesa sa tabi ko. Ubusin niyo iyan ha, tatay, para lumakas kayo. Mahal na mahal namin kayo. Mahal. Isang salitang napakasarap pakinggan, pero sa pagkakataong ito, napakasakit malaman na ginagamit lang para sa panlilinlang. Paglabas niya ng silid, tiningnan ko ang baso ng gatas, puti. Malinis tingnan. Pero alam ko, sa ilalim ng kaputian niyan ay may nakatagong lason sa aking katawan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Papalubog na ang araw. Ang langit ay kulay kahel at pula, tila nagbabaga, gaya ng aking kalooban. Maaaring matanda na ako. Maaaring mahina na ang aking katawan, pero dahil kay Mateo, nagkaroon ako ng bagong pag-asa. Ang mga ebidensya sa ilalim ng sahig ay hindi lamang mga papel. Iyon ang susi ng aking kalayaan. At sa tulong ng aking apo, gagawin ko ang lahat para mabawi ang buhay na pilit nilang kinukuha sa akin. Hindi ako susuko, hindi ako tatahimik. Dahil ang katotohanan, kahit gaano pa kalalim itago sa ilalim ng sahig, ay palaging makakahanap ng paraan para lumabas at magliwanag. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang baso ng gatas at dahan-dahang tumayo. Naglakad ako patungo sa bintana, at doon, sa paso ng aking mga halaman, dahan-dahan kong ibinuhos ang likidong iyon. Patak sa patak, hanggang sa maubos.
hanggang sa maging tila walang nangyari. Bumalik ako sa upuan, ipinikit ang aking mga mata at naghintay para sa tamang panahon. Ang laban na ito ay hindi para sa malalakas ang bisig, kundi para sa mga may matibay na loob at sapat na pasensya. At ako, bilang isang Pilipinong lumaki sa hirap at ginhawa, ay may sapat na pasensya para hintayin ang aking pagkakataon. Matulog man ang aking katawan sa paningin nila, ang aking diwa ay mananatiling gising dahil alam ko na ngayon ang lahat. At ang kaalaman na iyon ang pinakamakapangyarihang sandata na hawak ko. Salamat Mateo, salamat aking apo. Dahil sa iyo, hindi na ako nag-iisa sa dilim. Dahil sa iyo, mayroon na akong dahilan para lumaban muli. Ang hapon na ito ay simula pa lamang. Ang kayamanan sa ilalim ng sahig ay hindi man ginto o pilak, ngunit para sa akin, ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ito ang aking katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa akin. Ang hapon sa aming tahanan sa Quezon City ay madalas na tahimik. Ang tanging maririnig mo lang ay ang mahinang pag-ikot ng bentilador sa kisame at ang paminsan-minsang huni ng mga ibon sa labas. Ako si Harold, 72 taong gulang na. Sa edad kong ito, ang tanging hangad ko na lang ay katahimikan at ang pagmamahal ng aking pamilya. Ngunit sa hapong ito, ang katahimikang iyon ay tila naging isang mabigat na kumot na sumasakal sa akin. Nasa loob ako ng silid-aklatan, ang paborito kong tambayan. Naghahanap ako ng lumang album ng larawan dahil gusto ko sanang balikan ang mga alaala namin ng yumaong asawa ko. Pero habang naghahalongkat ako sa ilalim ng mga lumang dokumento sa mesa ni Bianca, ang aking menugang, may nakita akong isang asul na folder. Nakasulat sa labas nito ang 2 titik, HB. Ang mga titik na iyon. H, B, iyan ang aking mga inisyal, Harold Bautista. Sa loob-loob ko, naisip ko, baka ito ay mga plano para sa aking darating na kaarawan, o baka naman ay mga papeles para sa aking check-up sa ospital. Pero nang buksan ko ang unang pahina, tila tumigil ang pagtibok ng aking puso. Hindi ito tungkol sa selebrasyon. Hindi ito tungkol sa pag-aalaga. Ang pamagat na nakasulat sa loob ay, Roadmap para kay HB. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Ang paningin ko ay medyo lumalabo, kaya kinuha ko ang aking salamin sa mata. Isinuot ko ito ng dahan-dahan, habang ang kaba sa aking dibdib ay lalong tumitindi. Binasa ko ang unang bahagi. Ito ay isang detalyadong tala-arawan, isang plano, nakasaad doon ang petsa noong nakaraang buwan. Isinulat ni Bianca ang tungkol sa aking mga gamot sa high blood at diabetes. Sabi niya sa kanyang sulat, simulan ang pagdaragdag ng dosis. Napatigil ako. Pagdaragdag ng dosis? Pero ang doktor lang ang dapat gumagawa niyon. Binasa ko pa ang sumunod na linya. Sabi roon, kailangang dahan-dahanin ang pagpapainom sa akin ng isang uri ng gamot na pampatulog na hinalo sa aking paboritong tsaang luyang dilaw. Kaya pala, nitong mga nakaraang linggo, pakiramdam ko ay palagi akong lito. Madalas akong makalimot. Minsan, hindi ko na alam kung anong araw na. Akala ko, dala lang ito ng aking katandaan. Akala ko, unti-unti na akong ulyanin. Pero hindi pala. Ipinaplano pala ito. Ginagawa akong lito at mukhang may sakit sa pag-iisip sa harap ng ibang tao. Napaupo ako ng malalim sa aking silya. Tumingin ako sa bintana sa mga tanim naming sampagita sa hardin. Ang bango ng mga bulaklak ay tila naging mapait sa aking pang-amoy. Naalala ko ang mukha ni Bianca tuwing iniuabot niya sa akin ang aking tsaa sa gabi. Ang tamis ng kanyang ngiti, ang malumanay niyang tinig kapag sinasabi niyang, Papa, inumin mo na ito para masarap ang tulog mo. Ang tamis na iyon. Ang tamis na iyon ay may lason pala, isang traidor na pagmamahal. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa kahit na ang bawat salita ay parang kutsilyong sumasaksak sa aking matandang puso. Sa ikalawang pahina, mas naging malupit ang mga detalye. Nakasulat doon ang halaga ng aking mga ari-arian. Ang aming bahay, ang lupain sa probinsya, na namana ko pa sa aking mga magulang, at ang aking ipon sa bangko na aabot sa 3 milyong piso, may mga kalkulasyon siya. Kung gaano kabilis maipapasa ang lahat ng ito sa kanyang pangalan kapag ako ay wala na. Wala na. Ginamit niya ang salitang iyon sa halip na mamatay. Siguro para hindi masyadong mabigat sa kanyang konsensya. Pero para sa akin,
Ang katotohanan ay malinaw. Ang aking menugang, ang asawa ng aking kaisa-isang anak, ay naghihintay na lamang ng aking huling hininga. At ang mas masakit pa, ang huling bahagi ng kanyang plano. Nakita ko ang petsa para sa linggong ito. Ngayong linggo, may nakasulat na malalaking titik. Final 12, ang huling dosis. Sabi sa kanyang tala, sa darating na Biyernes, itataas niya ang dosis ng aking gamot sa puso ng 5 beses. Ang sabi niya, magmumula itong parang isang natural na atake sa puso dahil sa aking edad. Walang maghihinala, walang magtatanong. Isang matandang lalaki, pagod na ang puso, pumanaw sa gitna ng pagtulog. Isang mapayapang kamatayan sa paningin ng mundo. Pero para sa akin, ito ay isang malamig na pagpatay. Naramdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata. Bakit? Bakit, Bianca? Binuksan namin ang aming tahanan para sa kanya. Itinuring ko siyang parang sarili kong anak. Noong ikinasal sila ng anak kong si Gabriel, ang sabi ko sa sarili ko, mayroon na akong bagong tagapangalaga. Pero ang tagapangalagang iyon pala ang siyang magiging mitsa ng aking buhay. Naalala ko noong nakaraang Pasko. Masaya kaming naghahapunan. Nakahanda ang hamon, ang pansit at ang malagkit na kakanin. Nagmano pa siya sa akin. Ang lamig ng kanyang kamay noon, pero hindi ko binigyang pansin. Akala ko ay dahil lang sa aircon. Ngayon ko lang na-realize, ang lamig na iyon ay mula sa kanyang puso. Naisip ko ang anak kong si Gabriel. Alam ba niya ito? Sana ay hindi. Sana ay wala siyang kinalaman. Dahil kung pati ang sarili kong anak ay kasabwat sa planong ito, hindi ko na alam kung paano ko pa itutuloy ang paghinga. Ang sakit ay mas matindi pa sa anumang sakit ng katawan. Pero habang binabasa ko ang mga teknikal na detalye ni Bianca, tila wala siyang binanggit tungkol kay Gabriel. Mukhang sarili niyang plano ito. Isang lihim na operasyon sa loob ng aming sariling bahay. Tumingin ako sa orasan. 4:00 na ng hapon. Maya-maya lang, darating na siya mula sa palengke o mula sa kanyang mga lakad. Maririnig ko na naman ang tunog ng kanyang sapatos sa hallway. Ang boses niyang masayahin na magsasabi ng, "Papa, kumusta ang hapon mo? Meron akong dalang kakanin para sa iyo." Natatakot ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natakot ako sa loob ng sarili kong pamamahay. Ang bawat sulok ng bahay na ito na puno ng mga alaala ay tila naging isang bitag. Ang bawat gamot na nasa aking cabinet ay tila naging bala ng baril na nakatutok sa aking ulo. Paano ko ito lalabanan? Sino ang maniniwala sa akin? Ako ay isang matanda na. Ang sabi ni Bianca sa kanyang tala, nagawa na niyang maniwala ang mga kapitbahay at pati na ang aming mga kamag-anak na ako ay nagsisimula ng maging ulyanin. Kung magsusumbong ako, baka sabihin lang nila na guni-guni ko lang ito. Baka sabihin nila na ang roadmap na ito ay gawa-gawa lang ng aking naguguluhang isip. Napatingin ako muli sa folder. Final dose, Biyernes. Ngayon ay Miyerkules na. 2 araw na lang. 2 araw na lang ang natitira sa aking buhay ayon sa kanyang plano. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa ibaba, ang tunog ng susi, ang pagpihit ng doorknob. Siya na iyon. Narito na si Bianca. Mabilis kong isinara ang asul na folder. Pinilit kong pakalmahin ang aking nanginginig na mga kamay. Ibinabalik ko ito sa ilalim ng mga lumang papeles sa eksaktong pwesto kung saan ko ito nahanap. Hindi niya dapat malaman na alam ko na. Kailangan kong magpanggap. Kailangan kong maging matatag kahit na ang buong katawan ko ay nanghihina sa takot at pighati. Papa, nariyan ka ba sa silid aklatan? Ang boses niya ay malinaw. Tila isang anghel na tumatawag. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ko ang aking mga mata. Oo, Bianca, narito ako. Naghahanap lang ng mga lumang litrato. Narinig ko ang kanyang mga hakbang na papalapit. Bawat yabag niya sa sahig na kahoy ay tila isang babala. 1, 2, 3. Papalapit ng papalapit. Pumasok siya sa silid. Nakangiti siya. May dala siyang supot ng mainit na pandesal at isang baso ng gatas. Papa, pinagtimpla kita ng gatas. Inumin mo na habang mainit pa, para lumakas ang iyong katawan. Tumingin ako sa gatas. Ang puti nito ay tila napakalinis, pero alam ko ang nakatago sa loob niyon. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Wala akong nakitang pagsisisi. Wala akong nakitang pag-aalinlangan.
Ang nakita ko lang ay ang isang babaeng naghihintay na makuha ang lahat ng sa akin kahit na ang kapalit nito ay ang aking buhay. Salamat, Bianca, sabi ko sa isang mahinang tinig. Ilapag mo lang diyan, iinumin ko mamaya. Sige po, Papa. Huwag mong kakalimutan, ha? Mahalaga iyan para sa kalusugan mo. Nang lumabas siya ng silid, naiwan akong mag-isa sa dilim na unti-unting lumalaganap. Ang baso ng gatas ay nananatiling nakatayo sa mesa, tila isang piping saksi sa aking kamatayan. Hindi ko pwedeng hayaang matapos ang kwento ko sa ganitong paraan. Hindi sa kamay ng isang taong pinagkatiwalaan ko. Ang roadmap na ito, kailangan ko itong baguhin. Pero paano? Sa gabing ito, hindi muna ako matutulog. Magdarasal ako. Hihingi ako ng gabay sa Panginoon. At higit sa lahat, kailangan kong mag-isip ng paraan kung paano itatago ang aking buhay mula sa huling dosis na darating sa Biyernes. Ang aking tala-arawan ay hindi pa tapos. At hindi ako papayag na si Bianca ang magsusulat ng huling pahina nito. Kailangan kong mabuhay. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa katotohanan. Dahil sa likod ng bawat ngiti at bawat mano sa mga nakatatanda, may mga kuwentong minsan ay hindi natin inaasahang magiging ganito kapait. Huminga ako ng malalim, pikit mata kong naramdaman ang lamig ng gabi. Bukas ay bagong araw. Isang araw para lumaban, isang araw para mabuhay. Huwag kang mag-alala, Harold. Hindi ka patapos. Malakas pa ang iyong loob. Malakas pa ang iyong pananampalataya. Dahan-dahan, kinuha ko ang aking tungkod at tumayo. Tumingin ako sa gatas at ibinuhos ko ito sa paso ng halaman sa tabi ng bintana. Hindi ngayon, Bianca. Bulong ko sa hangin. Hindi ngayon. Ang katahimikan sa loob ng aking silid ay naging mabigat. Parang isang makapal na kumot na bumabalot sa aming dalawa ni Mateo. Hawak ko pa rin ang tala-arawan ni Bianca, ang mga papel na naglalaman ng plano niyang tapusin ang aking buhay. Akala ko, iyon na ang pinakamasakit na bagay na mababasa ko sa araw na ito. Ngunit nagkakamali ako. Dahan-dahan, may iniabot sa akin si Mateo na isa pang piraso ng papel. Isa itong puting sobre. Malinis, walang sulat sa labas. Pero ang paraan ng paghawak ni Mateo rito, nanginginig ang kanyang maliliit na daliri. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng misteryo, ngayon ay puno ng luha na pilit niyang hindi pinalalabas. Kinuha ko ang sobre. Binuksan ko ito nang may halong kaba. Sa loob, may isang dokumento mula sa isang laboratorio, isang pagsusuri ng DNA. Binasa ko ang mga pangalan. Mateo Bautista, Paolo Bautista. Tumingin ako sa resulta na nasa ibaba, 0%. Walang pagkakataon na si Paulo ang ama ni Mateo. Hindi ito maaari. Parang huminto ang tibok ng aking puso, ang aking apo, ang batang ito na inalagaan ko, na binuhat ko noong sanggol pa lamang, na itinuring kong kaisa-isang tagapagmana ng aming pamilya, ay hindi pala namin kadugo. Binitawan ko ang papel. Parang nawalan ng lakas ang aking mga kamay. Napasandal ako sa aking lumang upuang kahoy. Tumingin ako sa kisame, sinusubukang intindihin ang lahat. Ngayon ay maliwanag na ang lahat. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo sa aking isipan. Si Bianca. Ang aking manugang. Ang babaeng pumasok sa aming buhay, 8 taon na ang nakalipas. Naalala ko noong dumating siya. Sabi niya, buntis siya. Sabi niya, si Paulo ang ama. Dahil mahal ko ang aking anak, tinanggap ko siya ng walang alinlangan. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Ibinigay ko sa kanya ang tiwala ko. Pero ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Isang panlilinlang na binuo niya upang makapasok sa aming pamilya. At bakit? Bakit niya ito ginawa? Dahil sa pera. Dahil sa yaman na pinaghirapan ko sa loob ng maraming dekada. Alam niyo, mga kababayan, hindi biro ang halaga ng aming ari-arian. Mayroon kaming mga lupain, mayroon kaming mga negosyo, at mayroon kaming ipon sa bangko na aabot sa 25 milyong piso. 25 milyong piso. Para sa isang taong sakim, sapat na iyon upang pumatay. Sapat na iyon upang manira ng buhay. Naisip ko. Kung malalaman ni Paulo ang katotohanan, kung malalaman niya na hindi niya anak si Mateo, tiyak na palalayasin niya si Bianca. Mawawala ang lahat ng pinapangarap niyang yaman. Mawawala ang marangyang buhay na tinatamasa niya ngayon.
Kaya pala nagmamadali siya. Kaya pala gusto niya akong mamatay sa lalong madaling panahon. Dahil ako ang nakakaalam ng lahat ng detalye ng aming mga dokumento. Ako ang may hawak ng testamento. Kung mawawala ako, mas madali niyang mamanipula si Paulo. Mas madali niyang makukuha ang 25 milyong piso bago pa man lumabas ang katotohanan tungkol kay Mateo. Napatingin ako kay Mateo. Nakayuko siya. Ang kanyang mga balikat ay yumayanig sa tahimik na pag-iyak. Siguro ay iniisip niya na dahil hindi kami magkadugo, hindi ko na siya mamahalin. Siguro ay iniisip niya na itataboy ko rin siya gaya ng balak niyang gawin sa kanyang ina. Ang batang ito. Sa loob ng 8 taon, dinala niya ang lihim na ito. Nakita niya ang lahat. Narinig niya ang mga pagbabanta ni Bianca. Pinili niyang manahimik upang mabuhay. Pinili niyang magkunwaring pipi upang protektahan ang kanyang sarili at marahil upang protektahan din ako. Lumapit ako sa kanya. Kahit mahina ang aking mga binti, tumayo ako at niyakap ko siya ng mahigpit. Mateo, bulong ko. Makinig ka kay Lolo. Humarap ako sa kanya at hinawakan ko ang kanyang mukha. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Anak, Mateo, makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Huminto siya sa pag-iyak at tumingin sa akin. Sabi ko sa kanya, ang dugo. Ang dugo ay hindi siyang bumubuo sa isang pamilya. Ang dugo ay tubig lamang na dumadaloy sa ating mga ugat. Huminga ako ng malalim. Ang tunay na pamilya ay nabubuo dahil sa pagmamahal, dahil sa malasakit, dahil sa mga gabi na binantayan kita noong may lagnat ka, dahil sa mga tawa natin habang kumakain ng hapunan. Inulit ko sa kanya ang mga salitang iyon. Gusto kong tumatak iyon sa kanyang puso. Mahal kita, Mateo. Apo kita. Hindi dahil sa papel na ito, hindi dahil sa DNA na iyan. Apo kita dahil ikaw ang nagbigay ng saya sa aking katandaan. Ikaw ang nakasama ko sa loob ng bahay na ito nang ang lahat ay abala sa kanilang sariling mundo. Nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata. Isang uri ng liwanag na matagal nang nawala. Mateo, sabi ko uli, hindi mahalaga kung sino ang iyong biolohikal na ama. Ang mahalaga ay kung sino ang tumayo bilang ama mo. At ang mahalaga ay nandito ako. Hindi kita pababayaan. Ngunit habang sinasabi ko ito, alam ko na kailangan naming kumilos. Ang 25 milyong piso ay hindi lang basta pera. Ito ay simbolo ng lahat ng aking pinaghirapan para sa kinabukasan ng aking mga mahal sa buhay. Hindi ko hahayaan na mapunta iyon sa isang taong handang pumatay para lamang sa kasakiman. Si Bianca. Akala niya ay tapos na ang laban. Akala niya ay matanda na ako at ulyanin. Akala niya ay wala akong laban. Pero nagkakamali siya. Ngayong alam ko na ang kanyang motibo. Ngayong alam ko na ang kanyang lihim. Ako naman ang gagawa ng hakbang. Mateo, bulong ko uli sa kanya. Huwag kang matatakot. Simula ngayon, hindi na tayo magtatago. Simula ngayon, tayo na ang magdidikta ng susunod na mangyayari. Naramdaman ko ang tapang na bumabalik sa aking katawan. Ang pagod at sakit na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Hindi ko hahayaan na magtagumpay ang kanyang plano ngayong Biyernes. Hindi ako magiging biktima ng kanyang pampatulog na habambuhay. Tiningnan ko uli ang papel ng DNA. Pinunit ko ito ng maliliit na piraso. Hindi dahil gusto kong itago ang katotohanan, kundi dahil hindi na ito kailangan upang patunayan ang pagmamahal ko kay Mateo. Ang pagmamahal, Mateo. Ang pagmamahal, ang lahat, sabi ko sa kanya. At dahil sa pagmamahal na iyan, lalaban si Lolo. Sa labas, ang ulan ay nagsisimula ng pumatak. Isang mahina at banayad na ulan na tila naghuhugas sa dumi ng mga nakaraang kasinungalingan. Alam ko, hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Maraming gulo ang darating, maraming luha ang dadaloy, lalo na para sa aking anak na si Paulo. Masasaktan siya, madudurog ang kanyang puso kapag nalaman niya ang katotohanan tungkol sa kanyang asawa at sa kanyang anak, pero kailangan. Ang katotohanan, kahit gaano kasakit, ay dapat lumabas dahil ang hustisya ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pananahimik. Hinarap ko si Mateo at binigyan ko siya ng isang maliit na ngiti. Isang ngiti ng pagkakaisa. Handa ka na ba, Apo? Tanong ko sa kanya.
Hindi siya sumagot gamit ang boses, pero tumango siya ng buong tatag. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang bata na hindi napipi. Nakita ko ang isang mandirigma na handang tumayo sa tabi ko. 25 milyong piso, isang madilim na plano, isang pekeng anak, at isang matandang akala nila ay wala ng silbi. Maghanda ka, Bianca. Dahil ang pamilyang sinubukan mong sirain ay ang pamilyang tatapos sa iyong mga kasinungalingan. Ang gabi ay malalim na. Pero para sa amin ni Mateo, ito pa lamang ang simula ng aming pagbangon. Dugo? Hindi iyon ang mahalaga. Pag-ibig. Pag-ibig ang lahat. At sa pag-ibig na iyon, kukunin namin ang katarungang matagal nang ipinagkait sa amin. May isang uri ng katahimikan na hindi nakakatakot. Ito ang katahimikan bago ang pagsabog. Ito ang katahimikan ng isang sundalo na naghahanda para sa isang mahalagang misyon. Matapos ang lahat ng mga nabasa ko, ang mga plano ni Bianca na tapusin ang aking buhay. Ang katotohanan na hindi namin kadugo si Mateo. May kung anong nagbago sa loob ng aking dibdib. Ang takot na naramdaman ko kanina, nawala na iyon. Ang panginginig ng aking mga kamay, huminto na ito. Tumayo ako mula sa aking upuan. Inayos ko ang aking likod. Sa loob ng maraming taon, hinayaan ko ang aking sarili na maging kuba, na magmukhang mahina, na maglakad ng dahan-dahan. Akala ko, iyon ang ibig sabihin ng pagtanda. Pero sa gabing ito, naalala ko kung sino talaga ako. Ako si Harold Bautista, isang dating opisyal ng hukbong sandatahan. Isang taong sumumpa na magtatanggol sa mga naaapi. At sa pagkakataong ito, ang kailangan kong ipagtanggol ay ang aking sarili at ang aking apo na si Mateo. Tumingin ako sa salamin. Ang nakita ko ay hindi na ang isang matandang ulyanin na pinaglalaruan ni Bianca. Ang nakita ko ay ang mga mata ng isang kawal. Matalas, matapang, at higit sa lahat, handang lumaban. Mateo? Tawag ko sa aking apo. Ang boses ko ay hindi na mahina. Mayroon na itong awtoridad. Lumapit sa akin si Mateo. Nakita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata. Siguro ay naramdaman niya ang pagbabago sa akin. Sabi ko sa kanya, sa pamamagitan ng aking mga mata, "Huwag kang mag-alala, anak. Tapos na ang panahon ng pagtatago. Ngayon, tayo naman ang susugod." Ang unang hakbang sa anumang labanan ay ang pagtitipon ng impormasyon at paghahanap ng mga kakampi. Hindi ko ito kayang gawin mag-isa. Kailangan ko ng mga taong mapagkakatiwalaan ko sa labas ng bahay na ito. Kinuha ko ang aking lumang cellphone, iyong dipindot pa, na itinuturing ni Bianca na isang basura. Hindi niya alam, sa loob ng cellphone na ito ay naroon ang mga numero ng mga taong nakasama ko sa hirap at ginhawa. Hinanap ko ang pangalan ni Arnel. Si Arnel ay isang retiradong doktor sa militar. Magkasama kami sa maraming operasyon noon sa Mindanao. Alam ko ang kanyang prinsipyo. Alam ko na hinding-hindi niya ako tatalikuran. Dahan-dahan kong pinindot ang numero. Pakiramdam ko, bawat tunog ng pag-ring ay parang isang hakbang patungo sa aking kalayaan. Nang sumagot si Arnel, narinig ko ang kanyang pamilyar na boses. "Sino ito?" tanong niya. "Arnel, si Harold ito," sagot ko. Nagulat siya. "Mista, kamusta ka na? Ang tagal nating hindi nag-usap." Hindi ko na pinaligoy-ligoy pa ang usapan. Sa militar, ang bawat segundo ay mahalaga. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng tulong. Sinabi ko na kailangan ko ng isang madaliang pagsusuri ng dugo. Pero kailangan gawin ito ng palihim. Walang dapat makaalam, lalo na ang aking pamilya. Narinig ko ang pagbabago sa tono ng boses ni Arnel. Naging seryoso siya. Bilang isang doktor at dating sundalo, alam niya kapag may panganib. Hindi na siya nagtanong ng marami. Sinabi niya sa akin, "Sige, Harold, bukas na bukas, pupunta ako sa bahay niyo. Magdadala ako ng gamit. Sasabihin ko na, bibisita lang ako bilang lumang kaibigan." Nagpasalamat ako sa kanya. Ang unang bahagi ng plano ay maayos na. Kailangan kong mapatunayan sa pamamagitan ng siyensya na nilalason ako ni Bianca. Kailangan ko ng ebidensya na ang mga gamot na ibinibigay niya sa akin ay hindi para sa aking ikabubuti, kundi para sa aking kamatayan. Pagkatapos kong makausap si Arnel, may isa pa akong kailangang tawagan, si Attorney Santos.
ang aming pamilyang abogado sa loob ng 30 taon. Si Attorney Santos ang nakakaalam ng lahat tungkol sa aming mga ari-arian. Siya ang gumawa ng aking testamento. Siya ang nakakaalam tungkol sa 25 milyong piso na pinag-iinteresa ni Bianca. Nang makausap ko siya, diretso ang aking mga tanong. Gusto kong malaman ang tungkol sa mga batas natin dito sa Pilipinas. Tinanong ko siya, Attorney, ano ang mangyayari kung makakapag-record ako ng usapan ng palihim? Magagamit ko ba itong ebidensya sa korte? Naging maingat ang sagot ni Attorney Santos. Ipinaliwanag niya sa akin ang tungkol sa anti-wiretapping law. Sabi niya, sa ilalim ng batas, bawal ang mag-record ng usapan nang walang pahintulot ng lahat ng panig. Pero, may mga pagkakataon na maaari itong tanggapin kung ito ay para sa kaligtasan ng buhay o kung may nagaganap na krimen. Sabi niya, Harold, mahirap iyan sa korte, pero kung may kasama itong ibang ebidensya gaya ng resulta ng laboratorio o mga dokumento, magkakaroon tayo ng malakas na kaso. Naintindihan ko. Hindi sapat ang audio recording lang. Kailangan ko ng isang package ng ebidensya. Kailangan ko ng resulta ng dugo mula kay Arnel. Kailangan ko ng tala-arawan na nakuha ni Mateo. At kailangan ko ng pag-amin mula mismo sa bibig ni Bianca. Dito pumasok ang aking karanasan sa intelligence work. Tiningnan ko ang aking silid. Ito ang magiging battlefield ko. Saan ko ilalagay ang recorder? Saan ko itatago ang mga gamot na ibinibigay niya sa akin? Simula ngayong gabi, hindi ko naiinumin ang anumang ibinibigay ni Bianca. Ang salabat na lagi niyang dinadala, itatapon ko iyon sa banyo nang hindi niya napapansin. Ang mga bitamina na sinasabi niya, itatago ko iyon sa loob ng isang butas sa aking kama. Kailangan kong magkunwari, kailangan kong maging isang mahusay na aktor. Kung gusto ni Bianca na makita ang isang matandang ulyanin, iyon ang ibibigay ko sa kanya. Maglalakad ako ng lalong mabagal, magpapanggap ako na mas lalong nalilito. Hahayaan ko siyang maniwala na nagtatagumpay ang kanyang plano dahil kapag ang kaaway ay naging kampante, doon sila nagkakamali. Doon sila nagiging pabaya sa kanilang mga salita. Mateo, tawag ko uli sa apo ko. Lumapit siya sa akin. Ipinakita ko sa kanya kung paano itatago ang mga ebidensya sa ilalim ng sahig. Sinabi ko sa kanya na siya ang magiging mga mata at taing ako sa labas ng silid na ito. Ang bata ay tumango. Walang takot sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng naranasan niya, ang tapang na nananalaytay sa aking mga ugat ay tila lumipat na rin sa kanya. Hindi man kami magkadugo sa papel, magkadugo kami sa tapang at paninindigan. Naalala ko uli ang 25 milyong piso, isang malaking halaga. Isang halaga na kayang bumili ng maraming bagay, pero hindi nito kayang bilhin ang dangal ng isang sundalo. Hindi ko hahayaan na ang perang iyon ay magamit ni Bianca para sa kanyang masamang balak. Ang perang iyon ay para sa kinabukasan ni Mateo, para sa pag-aaral niya, para sa buhay na maayos at malayo sa takot. Ramdam ko ang pagdaloy ng adrenaline sa aking katawan, para akong bumalik sa edad na 30. Ang bawat pandama ko ay matalas. Naririnig ko ang bawat yabag ng paa sa labas ng pinto. Naamoy ko ang bawat singaw ng pagkain mula sa kusina. Bianca, bulong ko sa aking sarili habang nakatingin sa kadiliman. Akala mo ay ikaw ang mangangaso. Akala mo ay ako ang iyong biktima. Ngunit nagkakamali ka. Sa laro na ito, ikaw ang pumasok sa aking teritoryo. Ikaw ang nagdala ng laban sa loob ng aking bahay. At bilang isang sundalo, alam ko kung paano ipagtanggol ang aking kuta. Naisip ko ang aking anak na si Paolo. Ang puso ko ay kumikirot para sa kanya. Paano ko sasabihin sa kanya ang lahat ng ito? Paano ko ipapaliwanag na ang asawang minamahal niya ay isang lobo na nagdadamit tupa? Pero alam ko na kailangan ko siyang iligtas. Kailangan kong iligtas ang aking pamilya mula sa lason na dala ni Bianca. Hindi lang lason sa aking dugo, kundi lason sa aming buong pagkatao. Sa gabing ito, bago ako matulog, nanalangin ako. Hindi ako madalas magdasal, pero sa pagkakataong ito, humingi ako ng lakas sa may kapal. Humingi ako ng linaw ng isip at tibay ng loob. Sabi ko, Panginoon, gabayan niyo po ang isang lumang sundalo. Tulungan niyo po akong protektahan ang batang ito. Tulungan niyo po akong itama ang lahat ng mali. Pagkatapos kong magdasal,
Humiga ako sa aking kama. Nakapikit ang aking mga mata, pero ang aking isipan ay gising na gising. Binubuo ko ang bawat detalye ng aking plano para sa susunod na araw. Si Arnel ay darating sa 10:00 ng umaga. Si Attorney Santos ay tatawag sa akin para sa mga karagdagang impormasyon. At ako ay mananatiling si Harold na mahina sa paningin ni Bianca. Sa ating mga nakatatanda, madalas tayong maliitin. Iniisip nila na dahil malabo na ang ating paningin o mabagal na ang ating pagkilos, ay wala na tayong kakayahang lumaban. Pero hindi nila alam, ang karanasan ng isang mahabang buhay ay ang pinakamalakas na sandata. Ang pasensya na natutunan natin sa loob ng 70 taon ay isang lakas na hindi matatawaran. Bianca, hindi mo alam kung anong klaseng apoy ang ginising mo. Ang apoy na ito ay hindi mapapatay ng kahit anong dami ng pampatulog. Ang apoy na ito ay magliliyab hanggang sa matupok ang lahat ng iyong mga kasinungalingan. Bukas ay magsisimula ang tunay na labanan. At sa labanang ito, tinitiyak ko sa iyo, ang katotohanan ang mananaig. Huminga ako ng malalim, isang malalim at payapang paghinga. Handa na ako. Handa na ang dating kawal. Para sa katarungan, para kay Mateo, para sa aming pamilya, ang misyon ay nagsisimula na. 2 araw. Sa loob ng 2 araw na iyon, ang aming bahay ay naging isang entablado. Isang entablado kung saan ang bawat kilos ay kailangang pag-isipan, ang bawat salita ay kailangang timbangin. Ang bawat hininga ay kailangang kontrolin. Kami ni Mateo ay naghahanda para sa pinakamalaking pagtatanghal ng aming buhay. Hindi ito isang laro, hindi ito isang biro. Ito ay isang labanan para sa aming kaligtasan. Ito ay isang misyon upang mabawi ang aming dangal at ang 25 milyong piso na pinag-iinteresan ng aking manugang. Bilang isang dating sundalo, alam ko ang kahalagahan ng pagsasanay. Walang sundalo ang sumasabak sa giyera ng hindi handa. Kaya naman, sa loob ng 2 araw, sinanay ko ang aking sarili na maging isang taong hindi ko kilala. Kailangang makita ni Bianca ang isang Harold na mahina, isang Harold na nawawala na sa sarili, isang Harold na madaling manipulahin. Nag-ensayo ako sa harap ng salamin. Tiningnan ko ang aking sarili. Inalis ko ang tikas ng aking mga balikat. Hinayaan ko ang aking katawan na bumaluktot. Dahan-dahan, mas dahan-dahan pa. Mateo, tawag ko sa aking apo sa isang paos na tinig. Tingnan mo si Lolo, mukha na ba akong nalilito? Si Mateo ay tumitingin sa akin ng may lungkot pero tumatango siya. Alam niya ang kailangang gawin. Sinanay ko ang aking pagsasalita. Pinutol-putol ko ang aking mga pangungusap. Sa halip na sabihin ang isang buong ideya, humihinto ako sa gitna. Nagkukunwari akong nag-iisip. Nagkukunwari akong nakalimutan ang aking sasabihin. Nakalimutan ko. Bulong ko sa hangin. Ano nga ba? Ano nga ba ang tawag dito? Itinuro ko ang isang baso ng tubig. Nagpanggap akong hindi ko maalala ang simpleng salitang iyon. Masakit. Masakit para sa isang taong laging matalas ang isip na magpanggap na tila isang banyaga sa sariling katawan. Pero kailangan, kung hindi maniniwala si Bianca na ang kanyang lason ay gumagana, lalong hihigpit ang kanyang pagbabantay. Kailangang maniwala siya na nagtatagumpay siya. Kailangan niyang maging kampante. Maging ang aking pananamit ay binago ko. Ako, na laging maayos ang suot, ay nagsimulang magsuot ng mga t-shirt na may mantsa. Maling pagkakabutones ng polo. Magkaibang kulay ng medyas. Isang hapon, pumasok si Bianca sa aking silid. Nakita ko ang kanyang mapanuring mga mata. Tiningnan niya ang aking polo na tabingi ang pagkakabutones. Nakita ko ang isang mabilis na ngiti na sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng tagumpay. Isang ngiti ng isang mapanirang nilalang na nakakita ng kanyang biktima na unti-unti nang bumibigay. Sabi niya sa akin, Tatay Harold, mukhang lalo kang nagiging makalimutin. Hayaan mo, narito ang iyong gamot. Iinumin mo ito para hindi ka na mahilo. Tumango ako ng dahan-dahan. Salamat. Salamat, Bianca. Sino ka nga uli? Oo, ang asawa ni Paulo. Nakita ko ang kislap sa kanyang mga mata. Nagtagumpay ako. Naniwala siya na pati ang pangalan niya ay nagsisimula ko ng makalimutan.
Ngunit sa ilalim ng aking mga talukap, ang aking mga mata ay gising na gising. Ang aking isipan ay parang isang computer na nagtatala ng bawat kilos niya. Habang ako ay abala sa aking pag-arte, si Mateo naman ay abala sa aspetong teknikal. Ang batang ito, napakatalino. Gumamit siya ng isang espesyal na kagamitan para sa pag-record. Isang maliit na device na binili niya gamit ang kanyang naipong pera. Hindi ito basta-basta recorder. Matalas ang pandinig nito, kaya nitong makuha ang kahit na pinakamahinang bulong sa kabilang panig ng silid. Maingat na itinago ni Mateo ang recorder sa loob ng isang lumang libro sa aking bookshelf. Sa pagitan ng mga pahina ng isang lumang diksyonaryo. Inayos niya ang pwesto nito upang ang mikropono ay nakaharap sa lugar kung saan kami laging nag-uusap ni Bianca. Lolo, senyas ni Mateo sa akin, huwag kang mag-alala, nakatago na ito ng maayos, walang makakakita rito. Tumango ako. Tiwala ako sa aking apo. Siya ang aking kanang kamay sa operasyong ito. Sa loob ng 2 araw na iyon, tila kami ay nasa loob ng isang bubble, isang maliit na mundo na kami lang ang nakakaalam. Sa labas, ang aking anak na si Paulo ay patuloy sa kanyang trabaho, walang malay sa panganib na bumabalot sa aming tahanan. Minsan, gusto kong sumigaw. Gusto kong hilahin si Paulo at sabihin sa kanya ang lahat. Anak, nilalason ako ng asawa mo. Anak, hindi mo tunay na anak si Mateo. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Alam ko na kung gagawin ko iyon nang walang matibay na ebidensya, iisipin lang ni Paulo na ako ay talagang nawawala na sa sarili. Iisipin niya na ang aking demensya ay lalong lumalala at doon magtatagumpay si Bianca na maipakulong ako sa ospital ng mga baliw. Kailangan ng ebidensya. Kailangan ng katotohanan na hindi matatanggihan. Sa ikalawang gabi, habang nakaupo kami ni Mateo sa dilim, nag-usap kami tungkol sa aming plano. Sabi ko sa kanya, Mateo, bukas ay Biyernes. Ito ang araw na nakasulat sa talaarawan ni Bianca. Ito ang araw na balak niyang ibigay ang huling dosis. Naramdaman ko ang lamig ng gabi. Pero mas malamig ang katotohanan na ang sarili kong manugang ay handang pumatay para sa 25 milyong piso. Pera, napakamakapangyarihan ng pera. Kaya nitong gawing demonyo ang isang tao. Kaya nitong sirain ang isang pamilya. Ngunit hindi niya alam na ang perang iyon na pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon bilang isang sundalo ay ang magiging mitsa rin ng kanyang pagbagsak. Inulit ko sa aking isipan ang mga hakbang. Una, ang pagdating ni Dr. Arnel. Siya ang kukuha ng aking dugo, ng palihim. Pangalawa, ang pagtatala ng usapan namin ni Bianca kapag dinalhan niya ako ng salabat. Pangatlo, ang pag-iipon ng lahat ng dokumentong nakuha ni Mateo. Alam nyo, mga kaibigan, sa aking edad na 70 taon, akala ko ay wala na akong kailangang patunayan. Akala ko ay tapos na ang aking mga laban. Pero dito ko napatunayan na ang buhay ay isang tuloy-tuloy na pakikibaka. Hindi tayo dapat sumuko dahil lang tayo ay matanda na. Ang ating mga uban, ang ating mga kulubot sa balat, ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay mga medalya ng ating mga karanasan. Bianca, akala mo ay madali mo akong mapapabagsak. Akala mo ay dahil hindi ako makapagsalita ng diretso ay wala na akong saysay. Pero bukas ay makikita mo ang tunay na Harold Bautista. Tumingin ako kay Mateo. Anak, matulog ka na. Kailangan mo ng lakas para bukas. Humalik si Mateo sa aking pisngi. Isang halik na puno ng pagmamahal. Isang halik na nagpaalala sa akin kung bakit ko ito ginagawa. Hindi ito para sa pera. Hindi ito para sa 25 milyong piso. Ginagawa ko ito para sa katarungan. Ginagawa ko ito para kay Mateo. Ginagawa ko ito upang maprotektahan ang aming pamilya mula sa kasamaan. Nang makaalis si Mateo, naiwan akong mag-isa sa dilim. Pinakinggan ko ang tibok ng aking puso. Malakas pa ito, matatag pa ito. Inisip ko ang bawat detalye ng aking pag-arte. Ang bawat kumpas ng kamay. Ang bawat pagkurap ng mata. Buksan mo ang iyong pandama, Harold. Maging matalas ka, maging mapagmatyag ka. Ang mga ngaso ay handa na. Ang bitag ay nakalatag na. Hinihintay na lamang namin ang pagdating ng bukas. Sa gabing ito, hindi ako natatakot. Nararamdaman ko ang gabay ng Panginoon. Nararamdaman ko ang lakas na nanggagaling sa katotohanan.
Bianca, maghanda ka. Ang palabas ay malapit ng matapos. At ang wakas nito ay hindi ang iyong inaasahan. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, ang katarungan ng mananaig, ang pag-ibig ang mananalo, at ang katotohanan ang magpapalaya sa amin. Huminga ako ng malalim. Isang mahaba at payapang hininga. Handa na ako. Handa na kami. Dumating ang araw ng Biyernes. Ang langit ay kulay abo, tila nakikiramay sa bigat ng hanging dala ng hapon. Ito na ang sandaling aming pinaghandaan ni Mateo. Narinig ko ang paghinto ng sasakyan sa labas. Iyon na sila Paulo at Bianca. Dahan-dahan akong umupo sa aming lumang sofa sa sala. Sinadya kong isuot ang aking polo ng pabaligtad. Ang aking buhok ay magulo. Ang aking mga kamay ay pinalabas kong nanginginig habang hawak ang isang basong walang laman. Pumasok si Bianca na may dalang mga supot ng pinamili. Pagkakita niya sa akin, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Paulo na nasa likuran niya. Paolo, tingnan mo ang tatay mo, sabi ni Bianca sa isang boses na puno ng pakitang taong awa. Lalo na siyang lumalala. Pati damit niya, hindi na niya kayang isuot ng tama. Lumapit sa akin si Paulo. Bakas sa kanyang mukha ang lungkot. Tay, okay ka lang ba? Bakit ganyan ang ayos mo? Naglaway-lawayan ako ng kaunti. Tumingin ako sa malayo, tila walang nakikita. Sino ka? Nasaan? Nasaan ang asawa ko? Bulong ko sa isang paos na tinig. Narinig ko ang malakas na buntong hininga ni Bianca. Ngunit sa likod ng buntong hiningang iyon, naramdaman ko ang kanyang tuwa. Akala niya, nagtatagumpay na ang kanyang lason. Akala niya, tuluyan na akong nawala sa katinoan. Umupo si Bianca sa tapat ko. Hindi na siya nag-atubiling ipakita ang kanyang tunay na kulay dahil sa tingin niya, wala na akong kakayahang magsumbong. Paolo, kailangan na nating magdesisyon, sabi ni Bianca habang nakatingin sa akin ng matalim. Hindi na natin kayang alagaan ang tatay mo rito. Isang malaking istorbo na siya sa ating buhay. Tumulo ang luha sa mga mata ni Paulo. Pero Bianca, bahay ito ni tatay. Dito siya tumanda. Tumawa ng mahina si Bianca. Isang tawang nakakapangilabot. Bahay? Paulo? Ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Pati ang lupain niyo sa probinsya. At huwag nating kalimutan ang 25 milyong piso sa bangko. Naglakad-lakad si Bianca sa sala, tila siya na ang reyna ng tahanan. Sa Lunes, dadalhin natin siya sa isang bahay kalinga para sa mga may sakit sa isip. Doon, hindi na niya tayo guguluhin. Pagkatapos, ililipat natin ang lahat ng titulo sa pangalan ko. Para sa kinabukasan natin, Paulo, para sa kinabukasan ni Mateo, hindi ko mapigilan ang galit sa aking puso. Bahay kalinga? Ang ibig niyang sabihin ay itatapon niya ako sa isang lugar kung saan wala nang makakakita sa akin. Gagamitin niya ang aking pinaghirapang 25 milyong piso para sa sarili niyang luho. Tiningnan niya ako ng diretsyo. Lumapit siya at bumulong sa aking tainga. Matanda ka na, Harold. Tapos na ang oras mo. Ang yaman mo ay magiging yaman ko na. Sa sandaling iyon, ang maskara ni Bianca ay tuluyan ng nahulog. Ang mabait na manugang ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang mapanirang nilalang na walang puso. Nang maramdaman ni Bianca na nasa kanya na ang lahat ng alas, doon kami kumilos, dahan-dahan. Lumabas si Mateo mula sa likod ng bookshelf. Hawak niya ang maliit na recorder na itinago namin. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng takot. At doon nangyari ang isang himala na hindi inaasahan ni Bianca. Sapat na iyan, nanay. Ang boses ni Mateo. Malakas, malinaw, buo. 8 taon siyang nanahimik. 8 taon niyang itinago ang kanyang tinig. At ang mga unang salitang binitiwan niya ay naging parang kulog sa loob ng aming sala. Nabitawan ni Bianca ang kanyang bag. Napanganga si Paulo. Mateo? Anak, nakakapagsalita ka? Hindi pinansin ni Mateo ang pagkagulat nila. Itinaas niya ang recorder. Narinig namin ang lahat, nanay. Ang plano mong itapon si Lolo. Ang balak mong kunin ang 25 milyong piso. Lahat, sa sandaling iyon, tumayo ako. Inayos ko ang aking likod. Nawala ang panginginig ng aking mga kamay. Inalis ko ang polo kong pabaligtad at tumingin ako ng diretsyo kay Bianca. Hindi na ako ang matandang ulyanin. Ako na muli si Harold Bautista, ang dating opisyal ng hukbo.
Bianca, sabi ko sa isang boses na puno ng kapangyarihan, akala mo ba ay madali mo akong maloloko? Akala mo ba ay tatalab ang iyong mga lason sa isang sundalong tulad ko? Namutla si Bianca. Sinubukan niyang lumapit kay Paolo. Paolo, huwag kang maniwala sa kanila. Nagkukunsa ba silang dalawa? Nababaliw na ang tatay mo. Inilabas ko ang mga dokumentong itinago namin ni Mateo. Ang resulta ng pagsusuri ng dugo mula kay Dr. Arnel. Ang mga listahan ng gamot na pilit niyang ipinapainom sa akin. Ito ang ebidensya, Paolo, sabi ko sa aking anak. Nilalason ako ng asawa mo. Gusto niya akong mamatay bago mag-Biyernes. At ang pinakamatindi sa lahat. Inabot ko kay Paolo ang sobre ng DNA test. Basahin mo ito, anak, malungkot kong sabi. Basahin mo ang katotohanan tungkol kay Mateo. Nanginginig na binasa ni Paolo ang papel. Nakita ko ang pagdurog ng kanyang puso. Tumingin siya kay Bianca ng may halong galit at sakit. 0%? Hindi ko anak si Mateo? Bianca, paano mo nagawa ito sa akin? Nang makita ni Bianca na wala na siyang kawala, biglang nagbago ang kanyang anyo. Naging mabangis siya. Sumigaw siya at sinubukang saktan si Mateo upang makuha ang recorder. Ibigay mo sa akin iyan, mga hayop kayo, sigaw ni Bianca. Ngunit bago pa niya mahawakan ang bata, bumukas ang pinto ng aming bahay. Pumasok ang mga pulis, kasama si Attorney Santos. Kanina pa sila nakikinig sa labas. Kanina pa nila narinig ang lahat ng pag-amin ni Bianca. Bianca Bautista, inaaresto ka sa salang tangkang pagpatay at panloloko, sabi ng opisyal. Pinusasan nila si Bianca habang siya ay nagwawala at sumisigaw. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng poot, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Ang katahimikang matagal naming iningatan ni Mateo ay napalitan na ng ingay ng katarungan. Naiwan kami sa sala. Si Paulo ay napaupo sa sahig umiiyak. Nilapitan siya ni Mateo at niyakap. Tatay, sabi ni Mateo, kahit ano ang sabihin ng papel na iyon, ikaw pa rin ang tatay ko. Lumapit din ako at hinawakan ang balikat ng aking anak. Tapos na ang gabi, Paolo. Ang katotohanan ay masakit, pero ito ang magpapalaya sa atin. Tumingin ako sa paligid ng aming tahanan. Ang 25 milyong piso ay ligtas. Ang aming buhay ay ligtas. Ngunit higit sa lahat, ang aking apo ay muling nakapagsalita. Ang katahimikan ni Mateo ay hindi pala kahinaan. Ito ay paghahanda. Sa gabing iyon, habang ang ulan ay unti-unting tumitila, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang hustisya ay hindi laging mabilis, ngunit sa huli, palagi itong dumarating para sa mga taong marunong maghintay at lumaban. Ako si Harold Bautista, isang matanda, isang sundalo, at isang lolo. At sa tulong ng aking apo, napatunayan naming ang pagmamahal at katotohanan ang pinakamalakas na sandata sa mundo. 6 na buwan na ang nakalipas. 6 na buwan mula nang ang madilim na ulap ay tuluyang lumayas sa aming tahanan. Nakaupo ako ngayon sa aking tumba-tumba rito sa beranda. Pinagmamasdan ko ang mga tanim kong rosas at hiyas na muling namumukadkad. Ang simoy ng hangin dito sa Quezon City ay tila mas presko ngayon. Wala na ang bigat sa aking dibdib. Wala na ang takot na baka ang susunod kong hininga ay ang huli na. Sariwa pa sa aking isipan ang nangyari sa korte. Si Bianca, ang aking menugang na itinuring kong sariling anak, ay napatunayang nagkasala. Ngayon, nasa likod na siya ng mga rehas. Doon, sa loob ng kulungan, ay may sapat siyang panahon para pag-isipan ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ang kanyang pagnanasa sa pera, sa aking 3 milyong piso at sa aking mga ari-arian ang nagtulak sa kanya sa kadiliman. Si Paulo naman, ang aking anak, ay nawalan ng karapatan sa pag-aalaga sa mga bata. Masakit para sa isang ama na makitang nagkakagulo ang kanyang pamilya, ngunit kailangang mangyari ito para sa kaligtasan ng lahat. Ang hustisya ay hindi laging matamis, madalas ay mapait ito. Pero ito ang nagpapalaya sa atin. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, may isang biyayang dumating sa akin. Ang kasama ko ngayon sa bahay ay si Mateo. Si Mateo. Hindi ko siya kadugo. Hindi kami magkamag-anak. Noong una, isa lamang siyang tauhan na tumulong sa akin sa oras ng panganib, pero sa loob ng 6 na buwan na kami ay magkasama, mas nakilala ko ang kanyang busilak na kalooban. Kanina lang, dinalhan niya ako ng merienda. Mainit na kape
at masarap na bibingka. Sabi niya sa akin, Lolo Harold, ubusin mo iyan ha? Kailangan mong magpalakas para sa ating paglalakad bukas sa parke. Napangiti ako. Ang simple ng kanyang mga salita, pero ramdam ko ang tunay na pagkalinga. Isang pagkalinga na hindi naghahanap ng kapalit. Isang pag-aalaga na hindi nakatingin sa kung ano ang maaari niyang makuha sa akin kapag ako ay pumanaw na. Dito ko napagtanto ang isang mahalagang aral sa buhay, ang pamilya. Ang pamilya ay hindi lamang pala tungkol sa iisang apelyido. Hindi ito tungkol sa kung sino ang kasama mo sa iyong family tree o kung kaninong dugo ang nananalaytay sa iyong mga ugat. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong handang tumayo sa tabi mo kapag ang mundo ay tumatalikod na sa iyo. Sila ang mga taong handang makipaglaban para protektahan ka. Sila ang mga taong hindi ka iiwan kahit gaano pa kalakas ang bagyong dumaan. Sabi ko sa sarili ko, Harold, napakapalad mo pa rin. Sa edad kong ito, akala ko ay tapos na ang aking kwento. Akala ko ay sa lason at pengtataksil lamang hahantong ang lahat. Pero binigyan ako ng Diyos ng bagong simula. Isang bagong kahulugan ng tahanan. Ngayon, ang aming bahay ay puno na ng tawa at kwentuhan. Tuwing gabi, bago kami matulog, magkasama kaming nagdarasal ni Mateo sa harap ng ating mahal na Santo Niño. Nagpapasalamat kami sa kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa bawat bagong umaga. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Hindi na ito nanginginig sa takot. Matatag na muli ang aking paghawak sa aking tungkod. Ang buhay ay parang pagtatanim. Minsan, may mga damong ligaw na kailangang bunutin para hindi mamatay ang mga bulaklak. Masakit man ang magtanggal ng mga taong akala mo ay bahagi ng iyong buhay. Kailangan itong gawin para ikaw ay muling sumaya. Salamat, Panginoon. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa tunay na pamilya. Huminga ako ng malalim at ipinikit ang aking mga mata. Sa wakas, ang aking puso ay payapa na. Ang roadmap ni Bianca ay nabigo. Dahil ang roadmap ng aking buhay ay nasa kamay ng may kapal. Dito nagtatapos ang isang kabanata at nagsisimula ang isang masaya at tahimik na bukas, pamilya. Ito ang tunay na kayamanan at nahanap ko na ito sa wakas.